Hallelujah! Tayo pumalakpak at magalak sa ating Panginoon na dakila sa lahat. At sabayan natin ang pagsigaw. Hallelujah! Oh yes, Lord! Ang pinakadakilang aming natanggap mula sa inyo, Panginoon, kundi ang inyong dakilang pagmamahal, Panginoon. Nang dahil sa inyong pagmamahal, ipinagkaloob nyo ang inyong buktong na anak, kaisang-isang anak, upang tubusin ang aming mga kasalanan. Nang sa gayon ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan at hindi na muli mapahamak, Panginoon. Kaya Lord, maraming po salamat at alam po namin, ikaw ang may kontrol ng lahat. Lahat ng inyong mga plano ay nasa ayon sa inyong layunin, ayon sa inyong mga panahon, ayon sa inyong oras na naaayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya Lord, muli, ikaw ang aming sasambahin, papurihan, pasasalamat sa matamis na pangalan po namin, Panginoon Kristo. Amen! Amen! Lahat na may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat na may hininga, purihin ang Panginoon. Magpupuri sa lambak at bundok, kung may alinlangan sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sa data, ako'y aawit. Hanggat nabubuhay, di mapipigil pa rin ang Panginoon. Panginoon sa palahat, papuri sa lambak at bundok, kung may alinlangan sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Papuri sa data, ako'y nabubuhay, di mapipigil pa rin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin, ano man ang damdamin. Ang Panginoon, ang bahala sa akin. Pagpupuri ang magdasal sa Diyos. Bawa'y papuri ang Diyos sa lahat. Ang nabubuhay, di ang pipigil pa rin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ay po, ipalakpak natin ang mga kumain. Nagkakayang papuri sa Diyos. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo'y nakakamatay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay sa'yo'y walang makakapantay. Isang bahay lang ba? Ikaw ay tapat, ikaw ay hari, ika'y namatay at bumangon.
ito, Panginoon. Dahil alam namin itong week na to, sinamahan nyo kami, pinoprotektahan nyo kami, hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan, Panginoon. Kaya Lord, napakasarap na mag-celebrate na alam namin na meron kaming rason kung bakit nandito kami ngayon. Nandito kami hindi lang para ma-meet yung mga kaibigan namin sa loob ng church, kundi nandito kami, Panginoon, kasi gusto namin pasalamatan ka. Gusto namin purihin ka, Panginoon. Dahil ikaw ay dakila, ikaw ang aming hari, ikaw ay tapat, at ikaw ay tunay na Diyos sa buhay namin. Kaya sa mga oras ngayon before we start singing again, ito na siguro po yung pagkakataon na humingi tayo ng tawad kay Lord. Kasi most of the time when we are experiencing a lot of problems, ang una nating naiisip ay iniwan na tayo ni Lord. Na bakit ganun pinabayaan mo ko, Lord? Pero actually, sa totoo lang po, mawala na lahat ng bagay. Ang Panginoon ay mananatili sa mga tabi natin. At sinasabi niya, anak, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan man. Mawala man o lumisan man ang lahat. Sinasabi ng Panginoon, ako'y nandito lang, anak. Kaya patuloy po natin na hawakan ang kamay ni Lord. Kasi si Lord hindi na po tayo iniiwan. Kaya tayo ngayon, sa mga oras ngayon, sabihin nga po natin sa Panginoon, nahahawakan kita, Panginoon. At hindi kita bibitawan kahit anumang mangyari. Salamat, Jesus. Tahan na mga matang umiiyak. Punasan na luha mong bumabagsak. Puso mo may mga bato maglay sa himig.
sinabi ni Lord po sa atin na hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan man. At lumisan man ang lahat, siya'y nandito lang sa mga tabi natin. Pero pwede po ba nasabihin natin at kantahin natin yung awit na to? At tayo naman mismo po ang magsabi sa Lord na, Panginoon, hindi kita iiwan. Panginoon, hindi kita pababayaan. Lumisan man ang lahat, Panginoon, nandito pa rin ako, nagpupuri sa'yo. Pwede po ba na this time tayo naman magsabi kay Lord noon? Kasi si Lord, kahit hilingin natin o hindi natin hilingin, nananatili lang po si Lord sa mga buhay natin. Amen. So ngayon po sabihin natin, Lord, Panginoon, hindi kita iiwan. Di kita iiwan, di kita pababayaan, lumisan ba? Ako'y nandito lang. Kita ba? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Minsan ba lang ako'y nandito lang. Ako'y nandito Hahawakan lang kita. Hahawakan lang kita hanggang sa wakas. Hahawakan lang kita. Hahawakan lang kita. Hahawakan lang kita hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas. Hanggang sa Di kita iiwan, di kita pababayaan, lumisan man ang lahat, ako'y nandito lang. At pwede po ba nahawakan mo yung shoulder ng katabi mo? Sabihin mo, kahit sa journey mo kay Lord, di kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan, di kita pababayaan, lumisan ba? Ako'y nandito lang. Hindi kita
magyakap na Panginoon sa umagang ito. At sabihin natin na, Lord, itago mo ako sa iyong lilim. Alam ko, Lord, na hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan, Panginoon. Pero ngayon, gusto namin sabihin sa iyo na ganun din kami, Panginoon. Hindi ka namin iiwan, hindi ka namin pababayaan kahit kailan. So, Lord Jesus, hallelujah. So, Jesus, thank you, Lord, for your love, for your comfort. Papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniada, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatiling sa iyong lilim at sasabahin ka sa nakuling. Mananatiling sa iyong lilim na masumpungan ka sa nakuling. Mananatiling sa iyong lilim at sasabahin ka sa nakuling. Mananatiling sa iyong lilim na masumpungan ka sa nakuling. Mananatiling sa iyong lilim at sasabahin ka sa nakuling. Mananatiling sa iyong lilim na masumpungan ka sa nakuling. Mananatiling sa iyong lilim at sasabahin ka sa nakuling. Mananatiling sa iyong lilim na masumpungan ka sa nakuling. Sa nakuling. Yes, Panginoon, patuloy mo kaming ilagay sa ilalim ng iyong lilim. Sapagkat, Panginoon, sa bawat paglagay mo sa amin sa ilalim ng lilim na andong, Panginoon, ang kapayapaan, assurance, Panginoon, namin nararamdaman. Father God, marahil sa mga pagkakataong ito, maybe some of us here, mayroong dinadamdam, may hindi magandang pakiramdam, may mga katanungan, may mga bigat na para bang nagbibigay bigat, Panginoon, para maibigay nila, Panginoon, yung para sa iyo, Panginoon, na malayang-malaya. Lord, iparamdam mo ang iyong matinding yakap. Iparamdam mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Ano man ang aming pinagdadaanan, ano man ang aming nagawa, Panginoon, kayo po'y handa mo kaming tanggapin, handa mo kaming patawarin, handa mo kami muli, Panginoon, bigyan ng lakas, sarapin ang buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa mensahe pa lang na awitin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay inyong pong ini-encourage na, Panginoon, na manatili sa iyong lilim, manatiling nakakapit sa iyo, Panginoon, manatiling nakahawak sa iyo. Dahil tunay, Panginoon,
Ikaw ang buhay namin, Ikaw ang lakas namin, Ikaw ang pag-asa namin. Kaya Lord, sa po namin ihahandog ang kabuuan ng gawain ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, amen. Sige, habang po tayo ay umuupo, tinamoy po yung katabi mo, tingitian mo, at sabihin mo sa kanya, 20 na po tayo. Yan. Because July is our anniversary month. Yan. So, 20 na po tayo. 20 years old na po tayo. Okay? So, it means, hindi na po tayo teenager. Tayo po ay pumapasok na sa pagiging adult. So, pero tinamay katabi mo, hindi naman siya mukhang matanda. Yun lang pong edad ng church natin ang tumanda. So, kaya po patuloy po na tayo po ay bigyan ng Lord ng kasiyahan sa lahat ng gagawin po natin, sa mga paglilingkod po natin. And patuloy tayong pagpalain ng Lord sa ating mga pangailangan bilang church. Yan. So, by the way, this coming, ang ating pong church founding anniversary ay gagawin po natin ng last Sunday of July. Yan. So, last Sunday of July po yung ating anniversary Sunday, kung saan dito po tayo magkakaroon ng munting selebrasyon para i-celebrate po natin yung ating ika-20 taon. Yan. So, meron din po tayong luncheon fellowship. And at the same time, mga kapatid, muli magkakaroon po tayo ng mga presentation by color. Yan. So, yan. Okay? Mamaya po, pwede po natin bigyan ng ilang minuto po yung mga bawat kulay to meet your team. And meron po kayong mga bagong makakasama. Yan. So mamaya po, bibigay po natin yung mga ilang detalye. So sa mga bago po natin, ay kayo po ay dinistribute din po sa bawat kulay. Iiwanan niyo muna po yung mga kasamahan nyo sa bahay para maka-join nyo po yung iba. Yan. So yung mga pamilya, pinaghiwa-hiwalay po namin muna po kayo. Dito lang naman po kayo maghihiwalay. Magbabalikan din naman po kayo. Sa mag-asawa, dito lang po kayo maghihiwalay. Pero magkasama pa rin po kayo. Yan. So, nililinaw po natin. Para po ma-enjoy din po nyo yung fellowship together with the other colors. And yung po na nga sa BG, pinaghiwa-hiwalay din po natin para ma-feel din po nyo yung mga ibang kapatiran. Hindi lang po yung VG natin na enjoy natin, ma-enjoy din po natin yung ating mga kapatiran. Yan. So, para po sa ilang mga updates, pagbati at ilang mga announcement, tawagin po natin ating Prime Leader, Lala. Yan. Thank you po, Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. So, tunay nga po na napakasarap sa presensya ng ating Panginoon. Amen. And we are truly blessed kasi po ang ating mga kapatid po may mga kapatid po tayo ngayon na nag-celebrate and magse-celebrate po ng kanilang birthdays and anniversary. So yan, for month of July. Yan. So nung 1 po, tama ba? 1 ay birthday po ni John Mark Cabagnan. Nung 2, Tatay Martiniano Timpog. 6, Kian Angosta. 7, today po, birthday po ng isa sa aking mga magagandang anak. So, happy birthday, Sister Jovelyn Vergara. Yon. Then, sa 9 po, si Sister Jennerlyn Angosta. Sa 10, ang aking tunay na anak. Ayan, nag-iisang poging anak, si Job Dumangon. And then, si Elgin Sotilio. And sa 12 po, Kimberly Regindin. 14, Jamaica Aguha. 15, Samantha Rodriguez. And 16 po, Pastor Romeo Papina. Yan. And for anniversary, sa July 16 po, happy anniversary po kay Brother Domingo and Sister Nerissa David. So atin po silang batiin sa pamamagitan ng masiglang pag-awit ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to
Amen. So, ang pagpapala ng Diyos ay makamtan po ng bawat isa. At ganun din po, ang atin pong midweek service po ay every Wednesday po yan at 6:30 p.m. And patuloy din po tayo sa ating pananalangin ng fest. So, E for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for timely issues. Ganun din po yung ating mga kapatid na nangangailangan din po ng ating lakas. Amen. Sa patuloy na pagtulong sa bawat isa upang manalangin po ng kagalingan and total recovery po. And ipinapaabot din po natin ang ating condolences po sa Valles family, kay Brother Manny po and family. So, namatay po yung kanilang pamangkin. Ganon din po, condolences din po sa Ordonez family. Sa family po ni Mami Jen, so nawala din po yung kanilang cousin po. So, ang comfort po ni Lord, provision po ni Lord ay ipagkaloob ng Diyos sa kanilang pamilya. And ganun din po, isa sa mga announcements po natin para po sa mga BCLC students. Yan, wala po muna tayong process later po. And as part din po ng ating anniversary celebration, kagaya po ng nabanggit ni Pastor, mamaya po after service, bibigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng meeting o mag-meet po yung bawat grupo po para sa ating anniversary celebration presentation. And as part of church anniversary natin, so sabi nga po 20 na tayo. And maraming salamat po sa bawat isa na nag-accept po ng challenge. Kasi last Sunday po, nag-meet po ang bawat victory group para ibaba po yung 20 challenge po natin, di po ba? So yun po yung 20 pesos for 20 days. And glory to God kasi sa mga victory group po, talagang willing po tayo na ibigay kay Lord yung regalo natin for the 20th founding anniversary po ng ating simbahan. Amen? So, ayun po, maraming salamat. At yung atin pong mga naipon o maiipon para doon sa 2020 na challenge na yun po ay i-gift po natin kay Lord during the celebration of our anniversary. Yun po. And this morning po, sa ating patuloy na paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan po ng pagkakaloob ng ating mga tithes and offering and pledges po, nais ko lang pong ibahagi yung isa sa mga nagrema po sa akin last Sunday na kung saan napag-aralan po namin sa process or sa VCLC class yung pagbibigay po ng ating kaloob, tithes, offering and pledges. At ito po yung isa sa nagrema po sa akin. Ano daw po ang dapat nating gawin sa mga pera natin? Yung isang sabi doon, pay your tithes and give your offerings and pledges to God. Sabi ko, Lord, bakit po pay? Pay your tithes. Yun po yung nagrema talaga sa akin. Sabi ko, Lord, bakit pay? While yung offering po is give. Give your offering and pledges to God. Sabi po dito, when you pay an amount of money to someone, you give it to them because you are buying something from them or because you owe it to them. And yun po yung wisdom na binigay ni Lord po sa akin personally na I owe everything to God. So lahat ng meron ako galing sa Diyos. And I owe also my tithes to God. Kaya po, required po ako na ibigay sa Diyos kung ano po yung nararapat na tithes para sa Kanya. Pero bakit po hindi kagaya ng tax? Di po ba yung tax required din? Talagang automatically deducted po sa mga sahod natin. So bakit? Bakit hindi automatic dinideduct ni Lord yung 10% niya sa mga kita natin? Dahil gusto pa rin pong makita ng Diyos yung puso natin na sumusunod po sa Kanyang kautusan. Amen po. Kaya ngayong umagang ito, ibalik po natin sa Diyos ang nararapat sa Kanya ng may kagalakan at pagsunod po sa ating mga puso. Magandang umaga po and God bless everyone. Expecting for the best, the season will be done. How happy, yes, not settling for less. Expecting for the best, the season will be done. How happy, yes. Thank you, our Father, for a new season.
fill it all as a joy. Hallelujah. You never really need us, and our joy overflows. Nothing for you to sing in hallelujah. Rivers of fresh blood, singing about and beyond favor. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. La 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 la. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. La 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 la. Amen! Yan! Magsitayo po tayong lahat. So, before we declare this declaration, I want you to know that this is a new season for all of us. We've been through so much na nakaraang 6 months, right? So ngayon, magde-declare tayo with power and with faith. It's 177 days, July 7, 2024. Remaining na lang is 27 weeks na lang. So make the most out of it. Amen? So let's declare it all together in 1, 2, 3. 2024 is the year of open doors. I speak to my doors of promotion, connections, doors of heavenly blessings, and opportunities to open. This year will be the greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, everybody say, Amen! Yes, amen. Thank you, Lord. Thank you, Laika. Yan. Teacher na teacher si Teacher Laika. Okay, student? Yan. So, praise God. Yan. Amen. So, gusto ko lang pong i-mention po sa mga pagkakataong ito, kahit po live streaming, si Ate Cecil po is with us sa live streaming. Kasalukuyan, Ate Cecil, patuloy po kayong bigyan ng lakas ng Panginoon. Ayan. So, and salamat at kasama ka namin sa pag-worship today. Yan. So kasama po niya si Sister Evelyn. Okay, so dahil po tayo po ay nasa anniversary month, talagang ay nice po nating bigyan diin po yung word ng Lord for us. So in Micah chapter 2 verse 12, Micah chapter 2 verse 12, sabi po diyan, O Israel, I will gather you, I will gather the remnant who are left, and I will bring you together again like sheep in a pen, like a flock in its pasture. Yes, your land will again be filled with noisy crowds. Wow, di ba? Ayan, sabi doon, your land will again be filled with noisy crowds. Ayan. So sabi nga po natin, church ko to, love ko to, 20 taon na po tayo, 20 taon na po tayo. Yan. So, time to dream again. Gaya po ng binigay na word sa atin sa church ng ating senior pastor, time to dream again. No? Kung babalikan po natin nakakaraan, na tayo po ay marami po tayong pinagdaanan, pati po yung mga gamit po natin nasira at the time. Pero ito po, tayo po ay nakabangon and dagdagan pa daw po natin patuloy ang ating pangarap. Ayan. So, time to dream again. So, paano po yan? Of course, time to dream again. So, we need to gather, no, grow, give, and go in harmony. Yan. So, gather, grow, and give, and go in harmony. Yan. So, of course, para po matupad po natin pangarap natin, nandiyan po yung mga bagay na yung mga sangkap na yan. Una, gather. So, of course, hindi po magiging church ito, wala po ang tao. Hindi po tayo magkakasama-sama. Kaya, let's gather together. Sabi nga ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. So, that's why we're here. Kasi binibigyan pagkapahalaga po natin yung command ng Lord na huwag natin pabayaan yung mga pagtitipon. So, there are times when the darkness is so overwhelming. Yan, gather. God offers His refuge, a place of safety when you are sad, overwhelmed, flee to the Lord, flee to His people. Ang isang purpose ng church po ay sa panahon po ng may kadiliman sa ating buhay, huwag po kayo tumingin sa katabi niyo, baka akalaan
Sinasabi mo madilim, no? Huwag yan. So may kadiliman sa buhay po natin, meron po tayong lugar na pwedeng puntahan na kung saan maranasan po natin yung liwanag ng Diyos. Yung kaliwanagan ng kanyang pangako, kaliwanagan ng kanyang pagmamahal. When you are sad, overwhelmed, flee to the Lord and plead to His people. Kaya nga dapat I am committed to the community of God's people, being a safe place to rest and peace. Kaya nga every time na nandito po tayo, dapat po nakakaramdam po tayo ng kapahingahan at kapayapaan. Na kahit tayo po ay minsan struggle po sa pagpunta dahil ang daming iniisip, ang daming pumipigil na mga bagay-bagay sa buhay natin, pero pagdating po natin, wala po lahat yun kasi nararamdaman po natin na pagtagumpayan po natin. So the church doors are open for the messy, the discouraged, those that are afraid. Kaya po, iba, ayaw pumasok sa church kasi hindi po ako bagay dyan. Hindi po. Ano man po pinagdadaanan mo, ano man ang buhay mo, ano man ang pakiramdam mo, mas lalong bagay ka sa church. Dahil sabi nga, the church doors are open for the messy, the discouraged, those that are afraid. It is Jesus Christ who restores, who comforts and strengthens. The Lord Jesus Christ who lifts up the weak. So, ang lugar po na ang church po kung tawagin, ay lugar na kung saan ang mahihina ay pinalalakas, ang mga nalulungkot ay binibigyan ng comfort, ang mga nakakaranas ng mga pagsubok ay nakakaranas o nakakatanggap ng tinatawag nating pangako at pagyakap ng Panginoon. Amen. Sino po kanina dito naramdaman yung niyakap kayo ni Lord? Yan. So, yun po, dapat po yung bawat inaawit po natin, nararanasan po natin. No? Yung bawat inaawit po natin, bawat narinig po natin, dapat tinatanggap po natin personal. Diba? So, kanina sinasabi doon sa awitin, hawak-hawakan natin patuloy ang Panginoon, hawak tayo ng Panginoon, naramdaman niyo bang hinawakan kayo ng Panginoon? Yan. So, dapat naramdaman natin na yung paghipo ng Panginoon, habang inaawit natin kanina yon ay nararanasan po natin. No? So, this is the word of the Lord in Micah chapter 2, verse 12. God will gather His people, a place of refuge. There is something about togetherness. One of the tactics of Satan is to scatter Christians. Kaya kita nyo, ang daming ginagawa ng kaaway para guluhin ang mga simbahan, ang mga churches. No? Nandiyan, naglalagay siya ng marites. Nandiyan, naglalagay siya ng mga mapambuli. Nandiyan, naglalagay siya ng mga bagay na parang guluhin ang pag-iisip mo at tanggalin ka sa focus. Kasi alam niya, parang gito lang po, sa mga young people nakapad ng Voltes 5, no, para hindi magtagumpay si Voltes 5, wag mong hayaang sila ay mag-bolt in. Di ba? Kailangan wag tumugtog yung tan 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 tan. No, pag tumugtog na yon, delikado na kalaban. No, kaya tayo kaya ang bawat simbahan ay ginugulo ng kaaway para hindi po tayo mag-bolt in kasi pag tayo po ay nagsama-sama, may tibay po sa kalagitnaan. Kahit yung katabi mo parang babagsak na kapag po siya'y nakasamang nakakapit-bisig, nakasama, pati siya hindi kayang pabagsakin ng kaaway dahil siya po'y napapaligiran ng Espiritu ng Diyos kasama po ng mga kapatiran. No? Sabi nga doon sa Ecclesiastes, lubid na may 3 pilipit, mas mahirap sirain. No? Yung message ni Sister Jaas nung sa Carissa nung last Thursday. Yun po yung aming naging wedding verse ni Pastora, no? So, yung 3 pilipit, ikaw, ako, saka si Lord, ang hirap wasakin, ang hirap putulin. Kaya po, kapag tayo po nasa loob ng tinatawag nating body of Christ, meron po tayong tibay na maasahan. So, the vision of God is that He will gather, bring together. Ano? Sabi nun, I have no power to make the fullness of God's kingdom come, but God has given us a toehold in His kingdom. It is our honor to be a gathering place for people, have a sense of security, like sheep in a pen. And the verse says, a pen is a safe place at night when wolves and lions stalk
the sheep under the cover of darkness. Yung pen po na yan ay, ito po yung church sa ating panahon. No? Ito po isang illustration binigay, pero ito po ay, kung tawagin ngayon sa ating panahon, ay katumbas ito ay church. Sabi nga ni C.H. Spurgeon, the church is not perfect, but who to the man who finds pleasure in pointing out her imperfections? Christ loves church and let us do the same. Yung po church, hindi po perfecto. Bakit po hindi perfecto? Kasi nandito po tayo. Pero nagiging pure po yan dahil ang ulo po nito si Kristo. Ulitin ko po ang church hindi po perfecto dahil nandito po tayo. Wala pong perfecto sa atin. Nagiging pure ang church dahil ang ulo ay walang iba kundi si Kristo. Amen. So, hindi tayo, kundi si Kristo ang dahilan kung bakit nagiging perfect. Kaya normal lang, makakita po tayo ng mga bagay na minsan nagiging questionable sa atin. Minsan parang, ay, si ganito bakit? Nag-church pa naman. Binabago pa ni Lord yan. Kasi kung talagang pure na yan, hindi mo na makikita yan. Baka nananalangit yan. Di ba? So, ibig sabihin, kaya tayo po lahat nandito, aminado po tayong marami pong dapat baguhin sa atin. Hindi pa po tayo perfecto. Kaya, nandun yung patience. Kung may makakita man po tayong mga weakness pa sa mga kasama natin, it's normal. Kasi yan po ay patuloy pang binabago ng Lord. No? We're not here para mangondem. We're here para palakasin ang dapat palakasin. At bigyang encouragement ang bawat isa. Okay, nagkasala ka, hindi. Diyan ka lang. No? May gagawin ng Lord sa'yo. Kaya ka nga nandyan, naayusin ka ng Lord. Pag nasa mundo ka, definitely, ang mundo aayos sa'yo. No? Pag ang mundo nag-ayos sa'yo, ayos. Lalo tayong malalayo. Pero hayaan mo si Lord mag-ayos sa'yo, definitely, makikita mo, wow, ito talaga yung buhay na hinahanap mo. In John chapter 15, verses 5 to 11, John 15, 5, 11, verses 15, chapter 15, verses 5 to 11, sabi yan, I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me, and I in him will bear much fruit, because without me, you can do nothing. Sabi po dan, pag tayo po ay nakalayo sa Lord, without Him, we cannot do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. Kaya kata nyo, pag minsan tayo po ay nawala sa church, connection sa Lord, anong buhay po natin, nanunuyot. Kaya may sabi mo, si kapatid, parang bakit nag-change yung itsura niya? Parang dumilim. Pag nakita mo siya, napapakanta kang, madilim ang iyong paligid. Di ba? Di ba? Di ba? Napansin yun. Pag yung spirit mo ay buhay na buhay, mararamdaman mo, ay, may problema itong kapatid natin ito. Parang ang dilim niya ngayon. Kaya minsan na kapatid, meron ka bang problema? Sumagot siya, oo. Ano yun? Ikaw ang problema ko, lumayo ka sa tabi ko. Pag ganun, layo ka na ng konti. Pray ka na, Lord. No? So, mga natin, no? Kasi nga sabi doon, if you remain, anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither, not to youth, no? And in verse 7, if you remain in me and my words remain in you, wow, ask for whatever you want and it will done for you. By this is my Father glorified that you bear much fruit and become my disciples. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my life, in my love. Okay. So, maybe some of us talagang matagal na sa church, no? Lumaki na sa church, pinanganak na church. Ako po, pag silang ko, nasa church na eh. Talagang active yung mother ko. So, halos doon na kami lumaki sa church. Ang ninuno ko po talagang parang mga pundadores ng mga simbahan. Unida, Yemilip, UCCP, Methodist, mga evangelical. Meron din po akong mag-anak na Baptist. Lahat na yata ng mga klase ng evangelical noon. Meron akong kamag-anak. May mga pastor akong kamag-anak sa US, sa Pilipinas, iba't ibang lugar. So nasa lahi po talaga namin yung dugong lingkod ng Diyos. Kaya talagang hindi na ako nakatakas yung time na yun eh. So mga natin dito,
kahit po tayo matagal na, ang basehan po dito, yung bunga. Okay. Yung tagal, hindi po yan ang basehan. Ang basehan, yung bunga. Kahit na ikaw ay katagal-tagal na, kung hindi nakita sa buhay mo ang bunga, questionable. Ibig sabihin, alam mo lang ang 10 utos, alam mo lang yung Lord's Prayer, alam mo lang yung mga batas or standard ng church, pero yung buhay mo ay hindi nagbabago, there's something wrong. Hindi lumalim. Kaya sabi doon, kailangan po tayo ay nagbubunga. Okay. As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. In verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Diba? So, kaya makita po natin, no? Mapakahalaga po ng tayo po ay nakakonect sa Lord. Kaya wasa po tayo nabitiw kay Lord, may mga bagay na nangyayari. Bakit? Kasi alam ng kaaway, kayang-kaya po tayong dumugin, kayang-kaya po tayong talagang talunin ng kaaway. Kaya dapat patuloy tayong nakahawak, nakakapit sa Lord. So the king of Assyria saw Jerusalem as a cage. God says, it is a refuge, a place to gather. May mga tao pong gano'n. Okay. There's something about togetherness with other Christians, something about the affirmation, the likeness. Loneliness, isolation is a tool of Satan. Kaya pag ang tao, naramdaman mo ikay nag-iisa, ikay nakapaloob doon sa plano ng kaaway. Kasi ang tao, kapag ang pili niya nag-iisa, ang daling tirahin, ang daling pabagsakin. Kaya lahat po tayo, no? Most of us, nakaramdam sa buhay natin na parang piling mo nag-iisa ka. Wala nagmamahal sa'yo, tama. Sino po ganun nakaramdam ng ganon? Piling mo nag-iisa ka. Piling mo lang nagmamahal sa'yo. Piling mo lang nakakaintindi sa'yo. Ayan. Kasi, pag nandun yung piling na yun, nagtatagumpay ang kaaway. Kaya nagiging emo ka, parang piling mo, nagiging selfish ka. So, nawawala ka sa focus. Kasi nga, yun yung plano ng demonyo. Yung isolation. Ayaw niya na nabubuo kasi nga, pag nabuo, may puwerse. Other people saw church as a cage. God says it is a refuge, a place to gather. No? Kahit na sabihin natin loneliness at isolation is tool of Satan, pero ang Lord nag-create ng church to gather para po tayo pagsamahin. Ito yung panlaban doon sa tool na ginagamit ng kaaway. Yung tayo pa'y pagbuklurin, tayo pa'y pagkaisahin. No? Kaya marami mga tao, ang piling naman ganito. Yung simbahan daw ay kulungan. Hindi ka maagalaw, bawal ang ganito, bawal magsuot ng ganito, bawal ng ganito, ang daming bawal. Kaya iba ayaw mag-church, dami daw bawal. Dito po sa ating bawal na kasimangot. Masama po ba yung bawal na yan? Bawal pong mag-boyfriend-girlfriend muna nang ikaw ay 6 years or 7 years old. Siguro naman, dapat lang naman, mag-aral ka muna. Hindi ka pa nga marunong magsaing magsarili. So meron tayong mga ilang standard, hindi dahil para ikulungin tayo, kundi para iiwas po tayo sa mga bagay na pwedeng mangyari sa atin dahil masyadong maaga natin ginawa. Yun po, kaya po tayo may standard, no? So, ang reason din po kung bakit tayo may standard, may disiplina, because number 2, we need to grow. Ang halaman, kapag hindi na lumalago, pinuputulan. Pag hindi na mumulaklak, hindi na mumunga, pinuputulan ng sanga, binabawasan ng dahon, para muling manariwa. Di ba? Of course, kapag ang disiplina ay inimpose, kahit sa halaman, pag pinutol mo yung sanga, para siyang lumuluha. Kasi masakit po talaga ang makorek. Pero kung ang correction, ikabubuti mo, tanggapin mo. Masakit lang sa una. Parang nung binakunahan ka, masakit lang sa una. Pagkatapos nun, maginhawa na. Punong-puno ka ng proteksyon dahil nilagay sa yung bakuna, yun ay pang protection mo. Masakit sa umpisa. Pero kung ang bisa nito ay panghabang buhay, tanggapin mo.
kasi ikabubuti mo yan. Let's grow. Tayo po ay lumago. Remnant is a part of the promise of God to the discouraged. There will always be those who are faithful and those who are acceptable to God. We do not need to worry when you read through this verse. The vision ends with a throng of people. The place withdrawn with people, or as the NLT says, your land will again be filled with noisy crowds. Nabawasan man tayo ng gamit noon, nabawasan man tayo ng mga tao noon, pero ngayon bumabalik ang ingay ng simbahan. Because may pinailit ang Lord na mga bagong tao. Di ba? Ibig sabihin, si Lord hindi niya hayaan na ang kanyang church ay gumuho bagkos i-restore niya ito at papalitan niya na mas maingay kaysa noon. No? Kaya huwag ka magtataka, yung katabi mo, na ngayon mo na nakatabi, mas maingay sa dati mo nakakatabi. Ibig sabihin, dahil yan ay buhay na buhay. No? So, huwag kang maingayan. Talagang normal yan. Inilagay ng Lord yan sa tabi mo kasi sabi nga, your land or your church will again be filled with noisy crowds. Ayan, di ba? Ang ingay niyan, ibig sabihin, buhay yan. Hindi lang yan nakaupo dyan. Nakikinig talaga yan. Hindi lang nakaupo yan dyan. Gusto niya lumagot. Gusto niyayakap niya mga bagay-bagay. So God's promise is that there is more life than you imagine. It is not a small gathering, it is a huge gathering. Wow. Hindi lang sabi doon, small gathering, it is a huge gathering. So one day, hindi nakakapagtaka na hindi lang ganitong kalaki yung ating gathering. So maybe susunod na mga panahon, baka magdalawang services tayo. Or bigyan tayo ng mas malaking lugar. Okay? So, or bigyan tayo ng mga expansion. Halimbawa, meron tayong GMA. So, sooner or later, magbukas ang ABS-CBN. Di ba? General Trias pala yun. Okay, mahala nyo, meron tayo magbukas sa lugar ng Imos, mga taga-Imos, Rosario, Naik, di ba? So, siguro the reason why kung bakit halos ilang lugar sa Cavite, meron po tayo ditong representative. Kasi nga, baka mamaya, dadali naman susunod sa lugar nyo, hinihinog lang kayo dito, pero one day, dadalhin ng Lord yung kanyang kingdom doon sa lugar nyo. Magkaroon tayo ng Cavite City. No? So, why not? No? So, don't ever give up. Because you never know if the next try will be the one that works. Minsan kasi natatakot tayo magsububok, di ba? No? Pag huminto ka sa pagsubok, hindi mo makakamit yung katagumpayan. Normal lang po nag-fail tayo kasi nga, lalo na kung first time natin gagawin, may tendency mag-fail ka sa ilang bagay. Pero bangon lang, subok uli. Napapakinggan naman natin mga success story ng mga ngayon mayayaman na, ilang beses na nag-fail. Ilang gawa ng bombilya, ilang putok ng mga ginawa niya ang pumutok na experiment. Pero ngayon, tinatamasa natin yung ganda ng liwanag. Diba? Yan yung may liwanag ang buhay. So, don't ever give up because you never know if the next try will be the one that works. Kasi minsan, napwesto lang tayo sa hindi pa inang tamang lugar. Hinayaan ng Lord, mapwesto tayo doon because may mga learning. Pero bandang dulo, dadalhin tayo ng Lord sa tamang lugar na kung saan doon Kanya ilalagay. Amen. Amen. So, like for example, no, basta magpatuloy ka lang sa ginagawa paglilingkod, iangat ka ng Panginoon eh. No, itong week na ito, winelcome po ng ushering si Sister Delia again as part of ushering ministry. And we have also Sister Evangeline, no? Abisada, yung kanyang pangarap pala ay hindi natin alam natupad, no? Yung pala yung pangarap niya maging part ng ushering ministry, no? So,
kita niyo yung mga asiring, no? Hindi lang asiring yan, may asim pa rin yan. So, sabihin, may dating pa rin yan. Oo, di ba? Oo, so, kaya makita niyo, pagpasok niyo pa lang, feel niyo na yung atmosphere ng church because yung ngiti pa lang nila, matindi na. Mararamdaman natin. So, marami nagtestimony, doon pa lang daw sa pinto ay naramdaman nila yung welcomeness. Yan. So, minsan may mga papandisal pa dyan, may pine nut butter. So, God says, prepare yourself. I'm about to take you to another level in your life. Sabi mo sa katabi mo, God says, prepare yourself. I am about to take you to another level in your life. Yan, amen. Ibulong mo Umpisan natin sa declaration. Oo. Pa-assign ka kay pastor sa declaration. Amen, 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 amen. So, God will open the floodgate of heaven and pour His blessings on you. Amen. So, gather, grow. Magtipon-tipon tayo patuloy. Lumago tayo sama-sama. And of course, number 3, give. Sabi nyo, give. Yan. So, sabi nyo, give. Pag kasi sa give, humihina. Give. Ayan. Sige. Sabi doon, a healthy church is a generous church. A healthy church is a generous church. Okay, bigyan ko po kayo ng ilang point para lalo nyo makita ano ba yung bakit ba tayo nagbibigay? Okay? Ano ba ang mabe-benefit natin sa pagbibigay? Una, giving brings God's blessings. In verse 8 ng Pilipos, again, giving brings God's blessing. Saan ko po hinango yan? Pilipos chapter 4, verses 15 to 16. Sabi po dyan, alam ninyo, mga taga-Pilipos, o alam niyo mga taga-SOB, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangailangan nung umalis ako sa Macedonia. Nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangalang magandang balita. Nung ako'y nasa Thessalonica na makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Okay. So, una, ito pong yung pagbibigay ay nagkakaroon ng impact. Sorry, mali po yun ako. Giving brings impact sa buhay ng tao. Halimbawa, hindi po nyo alam, yung pong binibigay nyo, nakakatulong po tayo sa social concern. Kapag meron tayong mga kapatiran na na-hospital o may sakit, nakakapag-abot tayo. Hindi man ganun kalaki, pero at least, pero we're praying na madagdagan yung laki ng mabibigay natin. So, yan. May kasabayan po ako. May impact po, no? So, ayan. So, makita natin, may impact ito. Yung binibigay mo, nagkakaroon ng impact kasi gumanda yung place natin. Sa pinagbibigay natin, habang yung binibigay po natin, gumaganda po yung mga tugtugan natin. Lalo po ngayon, medyo yung mga tugtugan po natin, medyo nagkakaedad na po yan. Mga naging kaedad na po na Albert yan, kaya minsan may pumapalya-palya na. So, kailangan bumata po uli yan. Dapat maging kaedad uli ni Job yan. So, para mga tipong ganon, energetic, talagang yung tunog nandun pa. Pangalawa, giving pleases God. Sa pagbibigay po natin, sino po napiplease natin? Okay, in verse 18, sabi po dyan, ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob niyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong niyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabanguhan daw sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kadukod-lugod sa Kanya. Okay. So, ulitin ko po, ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob niyo sa akin. Higit pa sa pangailangan ko ang tulong niyo sa akin na hatid ni Neptune sa darating na panahon. Diba?
Di ba? Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. So yung bawat kaloob natin mula sa puso natin, ito ay mabangong handog sa Diyos. Kahit yung amoy ng perang inihulog mo, malansa na, pero sa Lord, wow, ang bango-bango niyan. Okay? Lalo na yung may kasamang matinding sakripisyo, ang bango sa Lord eh. Not the amount, but yung heart mo at kamay nagbigay, wow. Kaya sabi dito, ang mga ititulad ng mabangong handog sa Diyos. So, yung pagbibigay po natin, pleases God. Amen? Then, pangatlo, para makita po natin na yung pagbibigay mo po ay hindi naman wala yan. Pangatlo, giving adds to your account. Ito, malamang. In verse 17, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Amen. So yung pagkakaloob mo, dinadagdag ng Lord sa magiging account mo o sa account mo. O, dagdagan pa po natin. Sabi diyan, God takes pleasure in it for the same reason that Paul rejoiced in the gift that the Philippians had sent. Paul was happy not so much in the gift itself, in verse 17, but in the profit that increases to your account. God is happy not so much in the gift itself, but in the profit that increases to your account. Yung pagbibigay mo, hindi ang kinakatawan ng Lord ay yung ligalo mo lang ibinigay mo. Ang kinakatawan ng Lord ay sa pagsunod mo sa Kanya, sa pagkakaloob, madadagdagan yung ibibigay sa yung account. Madadagdagan yung ilalagay sa yung blessing. Kasi sa pagsunod mo, may pagpapala. Amen. Naget po ba natin? So, yan po'y dapat makita po natin sa ating mga pagbibigay. When Paul spoke of giving in 2 Corinthians chapter 8 and verse 9, okay. And he spoke of the joy of God when we give. He said, God loves a yung bang word na cheerful, kaya mo ilagay pangalan mo? God loves a bakit nawala? Yung cheerful, panta mo ng pangalan mo. Sige. 1, 2, 3. God loves a cheerful ba yun? Parang Becky, labot na kasama, no? Okay, God loves a cheerful giver. Kaya nga sasabi natin, okay, handa po natin ating kaloob. Magkaloob po tayo ng may hinanakit. Yung may bigat. No? Magbigay po tayo ng may kagalakan. Hindi pag nakita mo na nandiyan tumayo ni Asering at sinabi na, ayan na, ito na naman, pag-usapan na namin pagbibigay. Nakita mo pala yung Asering sa gilid ng mga mata mo, parang gusto mo na mag-CR. Hindi naman sinabing God loves a CR giver. Ang sabi doon, a cheerful giver. So, do you want to please God? Then give to His kingdom. Give with a joyful, cheerful, thankful, and willing heart. And lastly, sa pagbibigay natin, giving brings God's blessing. Yan. Sabi sa verse 19, yan. Verse 19, at buwas sa hindi maubos na kaya naman ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pero linawin ko na po, ang sabi diyan, na inyong kailangan. Yung luho, depende yan. Kung sa tingin ng Lord, makakabuti sa ibibigay yan. Yung mga necessity versus needs. Yung needs mo ito. Yung necessity, pinitimbang pa nga ng Lord kung deserving ka o hindi. So, depende sa iyong performance. Depende kung kailangan mo yan, ay kabubuti mo. Kaya sabi doon, buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan, amen. So, and lastly, mga kapatid, go. Ano una? Gather, grow, give, and go. Ano ba yung go? First, go in harmony. Humayo po tayong magkakapit-bisig. Humayo po tayong may iisang spirit. Humayo po tayong may pagkakaisang layunin. So, una, go in harmony. Yan, okay. Go in harmony. Dito sa church, dapat ganito po, we were family in relationship. Tayo po ay pamilya. No? Kaya nga tayo po, shield of victory, family, Christian, serve. Sa mga verse po natin, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kasi ang target po natin, ang goal po natin, buong sambayanan po ang naglilingkod sa Panginoon. So, we were family in relationship. We shared the same spiritual father, yung ating God Almighty. We shared a spiritual birth. Ano yun? We were born again into the family of God. Ito po is kalipunan, samahan ng mga born again. Hindi burn again. Born again. No, kay katabi mo, ay born again. Kaya nga tayo po, pag sinusure natin na tayo po lahat ay born again. Kaya po sa mga bago, medyo maaring hindi familiar sa yung dinadaanan, pero sige lang po, pa-process lang po tayo. Halimbawa, verification of salvation. Kaya yung word a verification, ina-assure po natin. Kasi ayaw po natin na may maiiwan. Dapat lahat po tayo sure sa heaven. Amen? We share the spiritual birth. We were born again into the family of God. Sabi nga, Song Bill and Gloria Gator describe this family relationship. Sabi yan sa kantang yan, I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood, joined heirs with Jesus as we travel this road, for I'm a part of the family of God. I remember noon, pag may mga bagong kinakanta dito yung welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you, that God could have us be a family always there to be strong and to lead. Ulitin po natin, if you know the song, sing with us. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we go in love, and may we always be to you, but God will have us be a family always there to be strong and to lead on. May we learn to love each other more than each new day. For words we love beyond our lips in everything we say. May your spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you, but God will have us be a family always there to be strong and to lean on. Yes, amen. Tayo po yung family, no? Then,
Tayo po dito, hindi lang family. Tayo po ay, we're friends in fellowship. No? We're friends in fellowship. Ibig sabihin, nandito tayo para i-share yung buhay natin, whatever we have, together. Kung makakatulong, let's share. I-share po natin something meron tayo. It went beyond a kind word and a pat on the back. They gave priority to meeting the physical and practical needs that were evident in the community. Sabi nga ni Charles Window, churches need to be less like national shrines and more like bars, less like untouchable cathedrals and more like well-used hospitals, places to bleed in rather than monuments to look at places where you can take your mask off and let your hair down, place where you can have your wounds dressed. The early disciples found that in their community of faith. Meron po isang kwento, daling ko po kayo sa papadulo na. Meron pong a 3-year-old girl, siya po ay nawala sa isang field. Yung field, medyo mataas yung damo. May grass and weeds na medyo lampas bewang yung taas niya. So, hindi madaling makita. So, ang ginawa po nila, naghiwa-hiwalay po sila para hanapin. They called their family and friends to help church. So they went in all different directions, searching for her. Meron sa kaliwa, meron sa kanan. Naghiwa-hiwalay sila. Pero nabigo po sila. Finally, meron po isa nagsabing, isang medyo teenager sabi niya, ba't hindi po natin gawin? Let's join hands and walk together up and down the field to see if that helps. Magkapit-kapit kamay po tayo. Suyudin po natin itong lugar na ito. Subukan po natin, baka makatulong. Ginawa po nila yon. At nakita po nila yung bata. Dahil po, nagkapit-kapit, basic po sila. So dito po isang paalala po sa atin, na tayo po lahat, pag meron tayo po nagsama-sama, nagkapit-bisig. Sabi nga, you and I together, yes. Kapag po nagsama-sama, nakapag-create po tayo ng magic, nakapag-create po tayo ng something, yung impossible naging impossible. Kaya dapat po tayo po yung magsama. Sabi nga, tayo sa church, the members of a church or a group, tayo po lahat ay galing po sa iba't ibang interests and different perspectives who have been called together for a purpose. Tayo po lahat ay galing sa nakaraang may pangit na nakaraan, may hindi magandang pinagdaanan, may mga nakaraang hindi magandang karanasan. Sino po dito may mga hindi magandang karanasan? Sino po dito, kayo po ay may matinding pinagdaanan? Na halos sa tingin mo, end na ng iyong buhay. Pero narito po tayo, pinagsama-sama ng Lord for iisang purpose. I-feel po natin yung joy together, na naglilingkod tayo sama-sama sa Panginoon, humihigop tayo ng lakas sa Panginoon. No? Maybe, katabi mo, di mo alam, mabigat pagdadaanan niya kanina o kahapon. Pero hindi po yan hadlang para tayo po yung magsama-sama. Nandito tayo for a purpose. Magmahalan po tayo, magtulungan po tayo, magpalakasan po tayo. That purpose to cooperate together in reaching out beyond our walls so others can know that the love of Jesus Christ. We are in the life-saving business. That endeavor is accomplished best when we understand that we are family or friends in partnership. Okay? Kaya nga sabi nga, walang iwanan pero paramihin po natin ang samahan na si Lord ang paglilingkuran. Amen? We are instructed simply to keep unity from God's perspective. There is but one flock and one shepherd. Unity does not need to be created. It simply needs to be protected. Ulitin ko po, Unity does not need to be created. It simply needs to be protected.
Ang unity, kahit i-create mo yan, kung di mo naman protectionan, mawawasak din po yan. No? Kaya, bawat isa po sa atin may responsibility, accountability to protect the unity. Pag may nagbubulong sa iyo against somebody, no, sorry. Kung di makakatulong sa akin para manatili yung pagtingin ko sa kanya, no need. Gusto ko mas manatili sa akin yung magandang pagtingin ko sa kanya, respeto. Okay, kung narinig nyo, may mga bagay na sinasabi sa kapatiran na negative o kasiraan sa pastor nyo sa church, protector po tayo. We are doorkeepers of this church. You know, Satan's favorite desire is to paralyze us with the past, to manipulate us with the memories. Past is past. Ang nakaraan na. Huwag mo nang balikan. Kasi nakaraan na nga eh. Kunin mo lang yung wisdom, sulong po tayo, kapit-bisig tayo, sumulong, abutin po natin yung binibigay ng Lord na vision para sa atin. Sometimes we do have to change, don't you? Sometimes we have to change the long-held tradition of the past. Sometimes we have to change the things that we've been doing for a long time just to meet the needs of the present. Kahit nakasanayan mo yun, kung di makakatulong, kailangan basagin mo yan. Mag-unite tayo doon sa bagay na magkakaisa tayo, magkakatulong-tulong tayo. You will experience the overflowing, unstable, unquestionable, and reversible blessing of God pag tayo pinagpatuloy. You know, nothing you ever do will change your past. It is gone, over, dead. Since you can change it, let it go. Learn from it, but then, let it go. Minsan, kailangan din po natin maging Elsa. Let it go. Let it go. Bahala ka na kung paano magkaka ng yelo sa likod. Habang nag-go, let it go, let it go, let it go. Let it go. Okay? Kasi pag ginawa natin yan, you will experience the overflowing, unstable, unquestionable, and irreversible blessing of God. Kapatid, tayo mo lahat dito, na remnant o pinili ng Lord, you are anointed. You are blessed. You're empowered. You can do all things through Christ. Kaya nga ang hawa ng Lord, bloom where you are planted. Ngayon, nakaplant ka dito, bloom where you're planted. So let us fix our eyes on Jesus for the coming years, and all will be well. Kapit lang. Sabi sa katabi mo, kapit lang. And lastly, go and bring your soul to Christ together. Kasi ito po yung talagang common calling ng Lord sa atin. Go in bringing soul to Christ together. Yan. Sabi nga, Lucas 5, verses 6 to 7, gayon nga ang ginawa nila, sa dami ng huli, halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasama na sa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman naman ito. Napuno ang 2 bangka at halos lumubog. One day, ito po'y maranasan po natin. Sa dami ng huli, magkasira-sira yung lambat. Pero maganda nito, yun ay binigay ng Lord sa atin. Mangyayari ito, pag po tayo ay nag-gather together, nag-grow together, nag-give together, and nag-go in harmony together. Kaya mga kapatid, 20 taon na po tayo. Time to dream again. Go, grow, give, and go for the Lord. In Jesus' name, Amen. Tayo po lahat tayo tumayo. Dahan na mga matang umiiyak. Punasan na
batong sa hiling na pag-ibig ko'y aakay. Takot mo'y mawawala. Hawakan mo aking kamay, di kita iiwan, di kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Silong na, halika at magpahinga. Bitawan na mga duda at pangamba. Hirap mo ba'y hindi mo kayang ipinta? Pag-ibig ko'y pagmasdan mo kay ganda. Takot mo'y mawawala. Hawakan mo aking kamay, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lumisan man ako'y nandito lang. Ngayon po hawak natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon na nagtiis ng hirap, nakaramdam ng sakit, latay, nandiyan na ilang mga bahagi ng kanyang katawan ay nasira. Para sa isang purpose, sabi niya, sa aking mga sugat kayo ay gagaling. Sa aking sugat kayo ay mabuo. Kaya bilang katawan ng ating Panginoon, bilang katawan ni Kristo, ang tawagin ay church, manatili po tayong buo. Dahil yun po ang kanyang purpose kung bakit ang kanyang katawan ay kanyang sinakripisyo para maranasan natin ang kabuuan. Sa pagtanggap ng natin ang tinapay, kung meron kayong anumang karamdaman o bagay na nagbigay sa inyo ng sakit, panalangin po natin, tanggalin ng Lord at tayo po ay palayain. Tanggapin po natin ang pangako ng Panginoon. Kaya din ang inumin, simbolo ng kanyang dugo, na inandog niya para sa atin lahat. Sa ikalinis ng ating kasalanan, ang katumbas nito ay ang kanyang dugo na hinayaan niyang dumaloy sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay mapalaya sa anumang sumpa ng kasalanan.
Sa ating pagtanggap na ito, kilalanin po natin na ang value ng ating tinatamasang kalayaan, kaligtasan, pagpapala, kagalakan at panibagong buhay ay ang kanyang dugo. Gayun din nawa, handa rin po natin ibigay ang ating buhay, lakas po natin sa kapurihan at sa pagsamba natin sa Panginoon. Tanggapin po natin. Ito po iniwan ng Panginoon na gawain sa mga disipulo. Sabi niya, alalahanin niyo at gawin niyo ang gawain ito ng pag-alaala sa ang ginawa sa bawat sa inyo. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, let's welcome ang bawat isa. Awitin mo natin again, welcome to the family. Paramdam natin sa bawat isa, we are family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and maybe always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and maybe always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Maybe learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May your spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and maybe always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Baby, learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May your spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and may we always be to you when God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. Amen. Lord bless you and
Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more blessing, security, financial breakthrough, and receive your open door blessing. Today, tomorrow, sa madarating na panahon, in Jesus' name, Amen. Thank you, family. God bless you. To God be the glory.